Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng ating butihing Senador Marcoleta mga tambay. Dito po sinabi niya po, tahasan po niya sinabi na ang dalawa raw po na executive mga executive assistant ni Saldico ay wala na raw po at itinatago na raw po mga tambay. Itinatago na. At ang isa raw po ay nasa Chile, mga tambay, nasa bansang Chile na. Mga kababayan, sino raw po ito? Ito raw po ay si John Paul Estrada at si Mark Teksay, mga kababayan. Ay itinatago na. Ito po isa rin pong sinasabing kasama rin sa mga issue ng pera na mali-maleta. Ayan po ang mga litrato po nila mga tambay. Si Estrada at si Teksay, mga kababayan. Yan po. At pakinggan na po natin ang balita mga kababayan at komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Marcoleta. Ayon po rito sa dalawang tauhan po ni Saldico na itinatago na raw po nila. Tinatago na umano ang dalawang executive assistant at sinasabing tagabilang ng pera ni resigned Congressman Saldico. Ang isa sa kanila nasa bansang Chile na raw ayon kay Senador Rodante Marcoleta. May bago ring banat si Marcoleta laban kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ito ang banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad ng kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dapat anyay busisiin na lang ang mga aligasyon ng dating Marine laban kina John Paul Estrada at Mark Teksay. Sila umano ang mga executive assistant ni Saldico na tumatanggap daw ng mga perang ipinapadala sa nag-resign na kongresista. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawang ito? Tinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Teksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Giit ni Marcoleta, dapat na agad sinecure sina Estrada at Teksay. Tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ang chairman, pagkatapos nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Hindi rin ikinatuwa ni Marcoleta ang pagsilip umano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa CCTV footage ni Gutesa habang nasa kanyang opisina. Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office? Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Nang tanungin naman kung nasaan si Gutesa, ito ang naging sagot ng senador. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbago ang isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganon. I can take care of myself. Hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Pwede po talaga mangyari yun Kung yung dalawa po napapatahimik di ba? Yung dalawa, si John Paul Estrada na nasa Chile na
At itong isa, si Mark Texay, ay hindi pa alam kung nasaan na ito, ay nawawala na rin. At si Marine Sergeant si retired Marine Sergeant Gutesa, hindi na rin po nakikita. Hindi po natin alam kung pinatahimik na rin yan. Hindi po ba? Dahil yung isa nasa Chile na. Ganyan po katindi. Dahil po systematic po yung yung corruption. Talagang sindikato. Sindikato Talagang pinagplanuhan po nila. Malawakang corruption ang nangyari po sa ating bansa. Kaya po sasabit po kasi ang mga ulo, ang malalaking isda at malalaking buhaya, mga kababayan. Yan po, ang nawawala na raw po yung dalawa, yung mga assistant ni Saldico. At yan daw po ang mga taga-bilang ng pera at kasama rin sa nagdi-deliver doon sa mga ulo, sa mga buhaya, mga kababayan. Kaya napakabigat po ng laban ng taong bayan dahil po sa mga demonyo na mga politiko sa ating bansa. Grabe po ang ginagawa po ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Napakahirap pong kumuha at makakuha ng katarungan pagka ganitong klase po ang gobyerno sa ating bansa. Mismo ang gobyerno ay nakikisabuatan at mismo yata ang gobyerno, mismo yata ang pinakaulo ay nasa taas. Hindi kaya? Kaya nga rito po mga tambay, yung sinasabi ni Senator Marcoleta, kahit naman tayo di po ba? Napakarami pong delayment ang nangyari. Hindi po ba? At talaga nakaalis na po lahat. At yung sinasabi nga po natin, pati nga yung nakita natin, pati mga asset, nawawala na rin po, mga eroplano, helicopter na milyon-milyon at daang milyong dolyar. Di po ba nailalabas na po ng bansa? Para pong pinagplanuhan po nila na talaga pong hindi ma-stop po ang investigasyon. Ang investigasyon na hindi po mapunta doon sa pinakaulo. Talagang kailangan i-stop lang nila ang investigasyon kay Saldico. At syempre yung mga nakadikit kay Saldico ay kailangan din po itong patahimikin at i-safe. Wala pong pinakaiba ito. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ba? Sino po ba yung sinesave nila Trillanes? Di ba? Yung sinasabing mga witness daw po nila. Di ba? Para po ito hindi makita ng gobyerno ay tinatago rin po nila dahil marami rin pong anomalya na kinasasangkutan at kasinungalingan. Hindi po ba? Yan, katulad nila Matubato, sila Las Cañas. Hindi po ba? Itinagong matagal po yan nila. Dahil nga po para gamitin nila sa kasinungalingan. Hindi po ba? At ito naman po mga tambay ay pilit po nila itinatago yung makapagdidiin at makapagtuturo sa kanila. Dahil nga po sila ang nasa kapangyarihan. Kaya nga po kawawa po ang taong bayan. Dahil po ang taong bayan ay hindi po makakakamit at wala pong makakamit na katarungan lalong-lalo po sa pinagagawa nilang pagnanakaw sa pera ng bayan. Kawawa po tayo sa gobyernong ganito. Gobyernong hayop Gobyernong magnanakaw Gobyernong sabwatan sa katarantaduhan at kawalang hiyaan Kawawang-kawawa po ang taxpayer. Kawawang-kawawa po tayong mahihirap. Mga kababayan, napakahirap kumuha ng hustisya pagka sila na po ang sangkot. Lalong-lalo po ito, malawak ang korupsyon. Sino-sino lang po ang kanilang idinidiin. Yung mga kalaban nila sa politika, number 1 nilang inuunang siraan at idiin. At nasa baba, DPWH, mga contractors, at mga iilan-ilan na nasa COA, at yung mga retired, mga USEC na nagretiro na sa DPWH, mga kababayan, nakita nyo po. Nakita nyo po kung paano po nila dalin at i-divert ang issue ng corruption nila. Kailangan meron lang po hangganan. Meron pong hangganan ang investigasyon nila at stop na hanggang doon. Kaya nga po nakikita natin bakit hanggang kay Saldico lang? At bakit ayaw imbitahan at nang matanong ni Senator Marcoleta at ng marami senador dyan sa Blue Ribbon Committee? Hirap na hirap pong papuntahin, imbitahin itong si Tambaluslos. At lalong-lalo po si Saldico na pinatakas na po yata nila talaga yan. Hindi po ba? At dyan mo makikita
na talagang nakakaroon umano ng sabwatan dahil nga sila-sila yan. Nakita nyo po, saan ka nakakita nung panahon po ni Tebes, panahon po ni Guo, diba? Panahon po ni Kibuloy, panahon po ni dating Pangulong Duterte, napakabilis po nila aksyonan. Kay dating Pangulong Duterte ay wala pang isang araw na ipatapon na nila sa The Hague, sa Netherlands. Kidnapping ang ginawa. Di po ba? Kay Alice Guo, napakabilis nilang kinuha yan sa ibang bansa. Ganon din si Tebes. Napakabilis nila inaksyonan. Bakit pagdating kay Saldico, ilang buwan na, wala pa, tahimik pa ang gobyerno? Bakit? Iniintay ba nila na si Saldico ay magkaroon po ng bagong pasaporte sa ibang bansa? Para tuluyan na hindi makauwi ng bansa dahil makakakuha na siya ng asylum? Ganun po ba? Planadong-planado talaga yata nila ang mga kawalanghiyaan, katarantaduhan at kademonyohan nila na ginawa po sa atin ng mga walanghiyang politiko umano na ito. Nakakalungkot lang po. Yung ipinaglalaban po ng Pilipino, pera ng taong bayan na pinagnanakaw nila, at meron ilan-ilang mga senador na gustong matunton at mapanagot ang mga walanghiyang ito. Pero mismo yung gobyerno na mismo ang pumipigil na matuklasan at maungkat at mapanagot ang ulo. Dahil mismo yata yung ulo ay siya, mga kababayan. Kaya nga po ang pag-asa na lang natin, mga tambay, para po maging makita po ng Pilipino, makita natin ang talagang mga totoo at tunay na ulo ay matumbok sa tamang investigasyon na walang pinoproteksyonan katulad ngayon ay ang Vice President Sara Duterte. Sana po sa lalong mabilis ay maging presidente po ang Vice President at talagang lalabas po lahat ang mga demonyong yan at yan po ay kayang panagutin ng Vice President. Lalong-lalo po yung mga markado sa kanya na alam niya na sila ang magnanakaw. Hindi po ba? Alam ng Vice President kung sino-sino yung mga magnanakaw na yan. Kaya nga lang po, ayaw nilang tutukan. Yung mismong nalalaman ng Vice President, ayaw nilang i-adapt. Ayaw nilang tulungan ng Vice President sa nalalamang korupsyon, systematic na korupsyon. Wala pong suporta ang Vice President sa Ombudsman. Wala pong suporta ang Vice President sa DOJ. Lalong-lalong walang suporta ang Vice President sa NBI at sa PNP at sa AFP. Walang suporta yata ang Vice President para labanan ang korupsyon at matumbok. Nakita niyo po ba na kinakausap ng Ombudsman, ng DOJ, ng NBI ang Vice President para kuhanan ng statement na nalalaman niya sa korupsyon? Di po ba wala? Ang tinatrabaho po nila kung paano po ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba? Hindi po para kuhanan ng statement at yung nalalaman niya na korupsyon, lalong-lalo nung siya po'y DepEd Secretary. Hindi po ba? Sinisiraan pa ang Vice President. Katulad po na nangyayari kay Marine Sergeant Gutesa na pilit pong sinisiraan at pinababagsak ang kredibilidad para hindi paniwalaan na maging legit o sinasabing totoo at pwedeng maging testigo o state witness ng ating bansa. Hindi eh. Ganyan po. Katulad po ni Senator Marcoleta, pilit din po sinisiraan. Hindi po ba? Pero lahat po ng issue ng korupsyon ay nasa kanila. Sila ang gumawa ng korupsyon. Pero sila rin po nagtatakip at gumagawa ng paraan para pagtakpan ito. Pero ubod ng laki ang ninakaw. Mahirap na pong pagtakpan. Kahit po kakampi nila ang malalaking media sa ating bansa, ay sumisingaw po ang baho nila. Mga kababayan, wala po tayong nakukuha kasi tayong nakukuha simpatsya sa mga men in uniform. Totoo lang po, real talk. Wala pong simpati, wala pong simpatsya ang men in uniform, ang mga general sa ating mga Pilipino na unang-una at pangunahing dapat nilang tulungan at suportahan ng taong bayan at ang Estado. Pero hindi po natin nakikita yan sa ating mga general. Karamihan ng mga general, hindi naman lahat. Yung mga general na nasilaw
at nasasangkot din sa issue na may korupsyon sila. Hindi po ba? Pinatunayan po yan na meron po silang sangkot umano. At putok na putok po yan. Pati kay Congressman Kiko Barsaga ay lumabas na po na nakahawak po sila ng bilyong-bilyong pondo galing po sa taong bayan. 15 billion ang issue po ng men in uniform sa AFP. At ganun din po ang Philippine National ito po ang ating Coast Guard, Philippine Coast Guard po natin ay nasasangkot din po sa anomalya ayon po kay Congressman Kiko Barsaga. Kaya nga po wala tayong makuwang suporta sa kanila. Sa ating mga men in uniform generals, wala tayong makuwang suporta taong bayan. Ginagawa po tayong mga tangat bobo na lamang ng mga taong ito. At ang sasabihin lang sa atin ng mga walang yang ito ay wag daw silang isama sa politika. Politika po ba ang pagnanakaw? Pagnanakaw po yan ang ginagawa nila. Pera namin, pera ng taong bayan, na kayo nakikinabang. Hindi po ba? Kaya nga po ang pag-asa na lang po natin mga kabayan ay ang Vice President Sara Duterte. Kaya lang hindi po nila magugustuhan eh. Kasi pagka naging presidente ang Vice President, lahat po sila ay malilintikan. Lahat po. Wala pong maisasalba sa mga taong yan. Pati po yata ang mga general ay sangkot din yata umano. Kaya nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Kahiya-hiya po ang ating bansa sa buong mundo. Dahil po sa ganitong paglilingkod na hindi pala tunay na lingkod bayan ang hinalal natin. Real talk. Komento ko po mga tambay. Hindi po tunay na lingkod bayan ang ibinoto natin at dinala natin sa Malacanang. Pang sariling interest lang po pala ng kanyang pamilya, umano, at ng kanyang mga kapwa politiko, at ang kanyang mga kaibigang oligarko umano. Puro pang sariling interest lang po nila. Hindi po interest ng mga Pilipino at interest ng bansang Pilipinas. Hindi. Ibang klase po mga kabayan. Dahil mga silaw pala itong mga taong ito sa pera at sa ginto. Silaw pala sila. Kaya po mga kabayan, tingnan lang po natin sa mga darating na araw at panahon na sana po ay mawakasan na po ang mga kademonyohan ng mga politikong ito at mga naglilingkod daw umano sa ating bansa. Dahil magmula sa taas hanggang baba ay systematic po ang korupsyon nila. Hindi po ba? Kaya mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at lagi po kayong naghahanap po ng katarungan para sa mga Pilipino. Kaya nga lang po, hindi po kayo makakuha ng maraming suporta, lalong-lalo po sa mga kabaro ninyong politiko. Hirap na hirap po kayong makakuha ng suporta dyan sa Senado, dahil karamihan yata dyan sa Senado ay puro yata kakampi nila sa kawalang hiyaan. Hindi kaya, Senator Marcoleta, at lalong-lalo sa House of Representatives, mas marami po ang mga magnanakaw yata doon umano sa House of Representatives. Kaya mabibilang mo na lang sa mga daliri natin ng matitinong politiko eh. Hindi po ba? Kaya po ito mga tambay, nagdiriwang po itong tatlong ito. Yan tatlo pong yan, si Saldico, yan mga tambay, at si Texay, at si Estrada, ay nagdiriwang po at nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Sila pa lang po yan. Wala pa po yung mga ulo dyan dahil tinitiyak po ni Kamanong na hindi po si John Paul Estrada ang ulo at hindi rin po si Mark Texay ang ulo at lalong-lalong hindi po ang ulo ng korupsyon ay si Saldico. Meron pa po na masigit na mga ulo na mas mataas sa kanya. Alam nyo na po yun mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you rin po kay Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo. Tuloy-tuloy lang po ang inyong mabuting hangarin na matuklasan at mapanagot ang tunay na masangkot at tunay na ulo. Maraming salamat po at hindi po kayo tumitigil na matuklasan at maihayag sa sambayan ng Pilipino ang tunay at ulo na malalaking isda at buhaya na dapat ito'y mapanagot. Kaya nga lang po, iintayin pa natin Senator Marcoleta na maging presidente ang ating Vice President para lahat po ng paghihirap nyo, Senator Marcoleta, ay magkaroon po ng sinasabing linaw at mapanagot po ang dapat mapanagot. Thank you po sa inyo, Senator Marcoleta, at sana po ang mga politiko po ay magising din kayo katulad ni Senator Marcoleta. Iisa lang po ang buhay natin.
gamitin nyo na po sa tama at hindi na rin po kayo mga bata. Hindi po ba? At meron pong judgment, meron pong pag-uusig, meron pong sinasabing sa kabilang buhay natin ay diyan tayo hahatulan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po, yung nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At yung mga dasal po natin sa ating bansa, isama po natin sa ating dasal na sana po mawakasan na po at matapos na po ang kademonyohan at kawalangian ng mga nagpapahirap sa ating bansa. Matapos na po sana sa lalong mabilis. At yung dasal din po natin mga tambay sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan ng Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. At tayo rin po'y manalangin sa ating pong mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo rin po'y maingatan. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Ingat-ingat po tayo sa muli. Paalam. Bye-bye.